ang pinaputok na balita o issue na si Senador Risa Hontiveros kahit paulit-ulit na nagpaliwanag na hindi siya asali sa insertion at magkaiba ang insertion sa amendment, ay bahagi ba ng malawakang galaw para ma-divert, mailihis, maiiwas ang tunay na issue kung sino ang nasa likod dito ho sa flood control scam, at mailihis din ang pangalan ng malalaking kontraktor sa isyong ito at ang fighter senadora ang siyang gustong idiin dahil isa siya sa matapang na nag-imbestiga sa mga kontrobersyal na mga tao at issue, hindi lang sa flood control scam. Ang tinutukoy ko, ang pinagdaanan ni Hontiveros ay hindi matatawaran. Hindi po ako spokesman ni Hontiveros, hindi ako kilala niya ng personal, although na-interview ko rin dati. Ang pinagbabasihan ko yung kanyang mga galaw at performance. Siya ang dahilan kung bakit na-expose ang mga nangyari sa Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy hanggang sa namakulong. Siya rin ang isa sa mga nag-imbestiga kay dating Pangulong Duterte na matapang na mga pahayag ni Duterte sa imbestigasyon ng Senado at sinagot-sagot niya ang mga tanong. Nagmura pa si Duterte sa harap ng Senado at committee kung saan nagtatanong si Hontiveros, pero hindi bumigay, hindi natakot si Hontiveros dito kay Duterte at Kibuloy camp o group. Bago yan, ano pa ba? Yung kanyang binangga na pogo operation ng mayaman at maimpluwensyang grupo na si Alice Goo, Sandra Cam at Harry Roque. Yan din ang dahilan kung bakit si Harry Roque hindi makauwi ng Pilipinas, dahil hindi lang siya nakontempt sa Kongreso, kung hindi siya ay mayroon ng kaso ngayon na ipinail ng DOJ at meron ng warrant of arrest galing sa RTC Pampanga, Angeles yata, dahil sa pagkakasangkot sa pogo operation during Duterte administration. Yan po yung pinagdaanan ni Hontiveros. Kaya ko sinasabing yung tapang, talino at seryosong labanan ng katiwalian kahit sino na may impluensyang tao ay binangga. Ngayon, dahil dito sa usapin ng scam sa insertion at saka flood control, ghost project, bilyon at trilyon ang perang nawala sa bayan dahil sa katiwalian ng politiko na proponent ng kaso o ng mga project, district engineer, DPWH official at mga kontraktor. Ang pinag-diskisatehan nila ngayon ay si Hontiveros, na noon ay oposisyon, ngayon ay nasa majority under Soto. Nung gawin ang budget for this year, 2025, oposisyon si Hontiveros, hindi nga pumirma doon sa BICAM report kasi minakita siyang something o problema. Paano siya magkakaroon ng insertion? Ngayon na siya ay nasa majority ng Senado at ang mga minority ng oposisyon ngayon ang natutukoy sa scam na ito, like Escudero, Jingo Estrada, Villanueva at iba pa. Aba, may bumabatikos na matindi. Alam mo, sa totoo lang, kung mayroon dokumento, tama yun. Pero kung ang dokumento ay bibigyan mo ng sarili mong interpretation at opinion, abay iba yun. Di ba? Kasi kung sinasabi na nila may dokumento, o sige may dokumento. Ano ba yung dokumento? Insertion o amendment? Magkaiba yun eh. Normal lang ang amendment sa paggawa ng batas at trabaho yan ng Kongreso at ng Senado. Pag ikaw ay mambabatas, talagang kasama sa in aid of legislation
sa anumang talakayan ng amendment, maging sa mga hearing, may mga amendment, sa mga tanong at issue. Ganun pa rin sa plenaryo, lalo na ho sa pagpapainal ng isang proposed bill, may mga amendment yan. Normal yun, proseso yun. Ang insertion iba. Ang insertion ay intentional na inilagay, ginawa, na pwede natin sabihin may masamang plano. Pagka-insertion, wala yun sa original na program ng gobyerno, executive department. Ibig sabihin, naglagay ka, insertion, meron kang plano dyan na kung anong gusto mong gawin. Malamang kalokohan niya yun. Hindi nga yun ang ginawa ni Ontiveros. Ang kanya daw, amendment lang. So, magkaiba yun. Ngayon, nagsasabing meron siyang dokumento, hindi daw fake yung kanilang sinasabi na mayroong insertion si Ontiveros. Kasi nga, perception mo yun. Yun yung iyong paniniwala sa iyong dokumento. Lahat naman tayo entitled sa ating opinion at paniniwala. Kaya lang, kung malayo yung iyong paniniwala dun sa dokumento o dun sa magkaibang version, magkaiba yung insertion kaysa amendment, delikado yan. Parang umiiwas lang sa kasong libelo kasi pag sinabing opinion, iba na yun. Walang libel doon. Opinion yan. Lahat tayo entitled. Opinion yung interpretation doon sa dokumento. Lumusot lang. Pero yung purpose pa rin na paninira o pagyurak sa isang tao, silipin ng isang tao dahil magaling, dahil maraming ginawa, dahil hindi nyo gusto, parang nandun ang mensahe. Kung sino man ang gumagawa nun, bahala na kayo. Matatalino kayo mga Pilipino, ako nagpapaliwanag lang. Kasi para sa akin, pag mali, mali. Pag tama, tama. Kahit sino pa sila. Kahit na abogado pa yan, kahit taga-gobyerno yan, kahit sino sala. Kahit kasamahan ko sa media, kahit kasamahan ko mga vlogger, pag mali, mali. May kanya-kanya tayong kakayanan magpaliwanag, magkaroon ng interpretation. Pero huwag nating pilitin na yung turon ay kaparehas ng barbecue. Magkaiba yon. Pag barbecue, baboy. Pag turon, saging. Kahit parehas ang luto. So magkaiba yung amendment kaysa insertion. Ang amendment, kahit na intentional, may kabuluhan. Walang masamang plano doon. Pag-i-improve lang yon ng batas para mapaganda yung batas. Yung insertion, delikado yun. Yun ay may personal na interest. May something doon. Nandun ang kalokohan. Ang amendment, walang kalokohan. Pagpapabuti yun ng ginagawang batas. Ayan ha. Magpakatalino sa pakikinig at pangunawa. Huwag maging sarado. Dahil maraming fake news, maraming kung ano-anong lumalabas para lang i-justify ang paniniwala. Pero sarili mong paniniwala, yan, di bahala ka sa buhay mo. Ako ang aking paniniwala at sinasabi sa mga mamamayan kung sa tingin ko rin kung ano yung tama. Bahala na po kayo. Please like, share, subscribe and follow kung hindi pa.